Good afternoon, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So, kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Legit Americans. And para nga po ngayong hapon, ang atin pong mainit na pag-uusapan ay pumapatungkol dito sa mga bashers na kung saan ay parang napahiya lamang po sila at nasupalpal ng bonggang-bongga. And of course, ang tungkol dito no sa pag-respect na ginawa para po kay Paulo. So talaga pong pahiya ang mga bashers. Yung kanilang mga sinasabi ay parang kinain lamang din po nila. Tapos meron pong biglang kabig at bumabawi ng kanilang mga sinasabi. So mamaya atin po yan tatalakayin at pag-uusapan. Nais ko po muna na pasalamatan ang mga nandito ngayon bago po natin pag-usapan ng buo ang usapin pong ito. Sa lahat ng nakikinig at nakatambay ngayon dito sa ating channel, magandang hapon po sa inyo. And welcome, lalo na po sa mga bago lang. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube, sa ating YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga bawat videos po natin and mga reaction videos, update, hinggil po sa TVJ and Legit Americans. Basta may kinalaman po sa noontime shows and suliranin na kinakaharap po ng TVJ with Itbulaga, sagot po natin yan. Kaya naman wag na kayong magatubiling pindutin ang subscribe button. And para naman sa mga datihan na po natin mga subscribers, narito ang ilan sa mga napili po nating i-shout out for today's video. So, shoutout nga po dito kay Sir Michano Mogol. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Nang napakasarap at napakalupet. Big shoutout po kay Nathan Wayne De Vera. Ayan, malupet na shoutout din po sa inyo. And Miss Fallen Angel. Ano po ba ang tama? Miss or Mr. Fallen Angel? At anyway, baka mapukol po tayo. Charis! Shoutout din po dito kay Sir Loreto Castro. Ayan, ang apat po na yan ay masusugid po natin taga-subaybay. Dati na po nating nababasa ng kanilang mga komento. Kaya naman, thank you so much sa inyong parating pakikitambay dito at pakikinig sa atin pong bawat updates. Shoutout and magandang hapon din naman po dito kina Normita Dilaw. Ayan, magandang hapon. Benny Gabelio, ayan, nagpapa-shoutout po siya. Shoutout Dara with heart emoji and Gemma 473. Shoutout po sa iyo and magandang hapon. Shoutout din na Joey Boy Stevens. Ayan, present po pala siya. Akala ko naman ay masyado kayong busy at nakakalimutan nyo ng ating ang ating university. Anyway, shoutout din po kay Miss Gemma 473. Magandang hapon po sa'yo. Akala ko mawawalan tayo ng klase kasi wala yung ating mga scholar sa Fall Class University. But anyway, thank you so much po dahil meron pong presence sa atin. At samantala, narito naman ang atin pong pag-uusapan. So, sa muli nga pong pagbabalik ni Rendon Labrador sa social media, ayan, at tila unang-una pa lamang, pagkabalik ay ang angas na naman po, ang hangin na naman mga ka-OG. Kababalik lamang, pero ang hangin ay talagang napakalakas. Ayan, nagyayabang na naman. Na-miss nyo ba ako? Ay ba? Kamusta kayong lahat Pilipinas? Love muna tayong lahat. Ayos ba? Ayan, nagtatanong kung na-miss daw ba siya ang hangin. Kala mo nga naman talaga maraming nakakamiss sa kanya. But anyway, sabi nga dito, congrats Rendon Labrador. Huwag mo nang sayangin ang chance na binigay sa'yo. Kung kung talagang hindi po niya dina-activate lang ang kanyang Facebook, or talaga nagkatotoo na nawala ang kanyang social media account, sana ngayong naibalik ay wag nga naman po niyang sayangin na ang second chance na ito at tuluyan na po ang pagbabago. Kaso, kababalik lamang niya, mga ilang issues na po agad ang mga nababasa po natin sa social media.
Samantala, patungkol nga po sa naging pangbabatikos po kay Paulo Ballesteros na sana palta na lamang daw ito ni Vice Ganda. Narito po ang post ng isa pong tabloid. Pa-follow na lamang po ng Avante News para maging una rin po kayo sa mga updates. So sabi dito ng kanilang headline, ayaw lang daw manapaw ng mga drag queen. Stylist ni Paulo umalma sa pangbabash sa pananamit ng TV host. Opak! Headline pa lamang mga ka-OG ay napaka-humble na. Sabi pa dito, natatawa na lang ang head stylist ng Drag Race Philippines na si Adriana Yani Tuy kapag binabatikos ng mga viewers ng series ang style ng pananamit ni Paulo Ballesteros. Mas bet kasi ng netizen yung style ng pananamit ni Paulo noong first season. Mas bongga, mas nangangabog nga raw. Naloka nga si Yani dahil ang binabatikos ng mga akla ay gawa rin niya. O diba? Pinupuri nila yung first season. Itong second season ay gawa rin pala ni Yani. So, hindi na malugaran ang mga bashers teto, no? Talagang pinupuna yung pananamit ni Paulo Ballesteros. Sabi pa dito, paliwanag nga niya na sinadya pala talaga ni Paulo na simplihan lang ang styling na at outfit nito para hindi ma-outshine ang mga contestant ng Drag Race Philippines Season 2. Nalala ko tuloy nung sa Miss Universe, guys. Miss Universe naman to, na kung saan ay nag-judge po, di ba? Itong si Marian Rivera. And ang mga komento doon ay ang panalo raw po or parang ang contestant natin ay si Marian dahil bonggang-bongga. So siya yung agaw attention compared daw po dito sa mga contestant. And yun yung ayaw mangyari ni Paulo na ma-outshine nga daw po ang mga contestant ng Drag Race Philippines Season 2. Inamin ng stylist na kampi-kampi ang peg nila noong first season. Kaya super outrageous at nagpakabongga talaga sila. Anyway, dugsong pa po nung article pero gusto nga raw nila na maiba ang styling sa second season. Ayaw nga raw kasi ng host nila na nasasapawan pa nito ang queens ng serye. Kaya mas pinili nilang paglaruan ang iconic 80s and 90s fashion trends. Simple pero colorful naman daw. Tameme ang mga bashers nang mapanood ang video ng head stylist at mas lalo silang humanga sa pagiging humble at mothering ni Mama Pau sa kanyang mga anak-anakang drag queens sa series. Well, siguro nga dahil gusto po nilang ipalit itong si Vice kay Pau. Siguro nasanay po sila dito sa masyadong mataas yung masyado mataas na tila ba ultimo close friends ay hindi na rin po maabot. Pati nga po sa issue hindi po magpakumbaba. Anyway, sabi pa po rito, sigaw ng fans ni Paulo, mas bet pa rin daw nila ang award-winning host para sa third season ng Drag Race Philippines. In fairness, magaling naman talaga si Paulo. At tigilan na ang issue tungkol sa style ng pananamit niya sa second season dahil ayaw lang daw talaga niyang manapaw. O diba? Savage, guys. Para po sa mga bashers na talagang pati po pananamit ay kanila pong sinisita. And syempre, yun ay dahil alam naman po natin na trending ngayon ang mga noontime shows na nagsasabong-sabong or pinagsasabong po ng mga supporters. Kaya naman talagang damay po pati mga host. Talagang ida-down nila hanggat kaya po nila. So kahit maliliit na bagay, kagaya nito, ay talagang papatusin na may maibato lang. Pero ang masama doon ay bumabalik lang po sa kanila at nasusupalpal lamang po sila ng katotohanan. Sabi pa dito, at least malayo si Paulo sa ibang host na kilala ko. Yun na. So, yan po ang ilan sa mga naging positibong komento hinggil po dito kasi nakakahanga naman po talaga. Very mothering
ang naging laman po ng article or yung essence, yung pakay ng pagiging simple para hindi ma-outshine ang contestants. Samantala, ayon naman dito na sa komento ni Jonathan Dasmariñas, ayan, magandang arang hapon po sa inyo. Wala kaming pake sa GMA. Magising na kayo, tingnan niyo ang views nyo, halos kayo-kayo na lang ang nanonood. Hindi umaabot ang 2K. Nagsasabi niyan. Ayun naman sa komento ni Yoli Bautista, magandang hapon din po sa inyo. Si Atasha at si Andres na plano. Pinauna yung pag-aaral at hindi basta in-expose sa tao, unti-unti lang. At nilagay sa hosting at doon na siya unti-unti nga aralin kung saan siya talaga may hatak sa tao. At isa pa, lumalabas na inosente mukha dahil walang involvement sa lalaki pa o partner. Meaning, sisikat siya na nag-solo. Hindi sila maghahatak pababa at ipa-partner at sana huwag ka muna. So meron po yan sa showbiz talaga hindi po maiwasan na kailangan kung hindi kaya pong mag-isa ay tinatandem or kinakailangan pong hatakin para mabuhat ng isang love team at makilala ang isang artista. Pero syempre doon pa rin po tayo sa mga solo artist na kayang dalhin ang kanila pong sarili. Very independent. Kayo po ba, ano po inyong masisihing dito pa? Comment lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.